Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 645, siya si Bobby Aguilar. Ang galing sa pakikipaglaban na ipinakita ni Bobby Aguilar ay malinaw na lumampas sa kanilang imahinasyon. Hindi nila akalain na magiging ganito kalakas ang pisikal na katawan ni Bobby. Kung natanggap nila ang impormasyong ito ng mas maaga, hindi sila nasa ganoong kahirap na sitwasyon ngayon. No, if this continues, it will be unfavorable for US, malamig na bulong ng grupo. Ibinahagi ni Bobby ang katulad na mga saloobin. Ang ilang mga espada na kanyang inihampas ay nakakonsumo ng malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan. Bagamat maaaring umasa si Bobby sa kanyang pisikal na katawan upang lumaban, sa oras na iyon, parehong hindi magagamit ang saintly body skill at divine dragon power, at mawawala rin ang shrinking ground into an inch. Higit sa lahat, walang nakakaalam kung may reinforcements ang Capital City Martial Arts Association. Nagkatinginan ng magkabilang panig, na parang sinusuri ang isa't isa. Lahat, kung hindi natin siya mapatay, kailangan natin siyang bitag. Tila nakapagdesisyon na ang grupo. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga katawan ay umatras ng ilang hakbang habang sila ay bumubulong ng mga inkantasyon sa ilalim ng kanilang mga hininga, na tila naghahadges ng isang uri ng pamamaraan. Si Bobby naman, hindi na niya kayang mag-aksaya pa ng oras. Huminga siya ng malalim at tinapakan ang paa, dahilan para kumalat agad ang heavy falling space. Kailangan ko silang patayin sa pinakamaikling panahon, malamig na sabi ni Bobby. Humakbang siya patungo sa grupo ng mga tao. Sa ilalim ng impluwensya ng heavy falling space, ang kanilang bilis ay lubhang limitado, malayong may kumpara kay Bobby. Isang gininto ang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Bobby, at ang kanyang mga kamay na bakal ay nagdadala ng matinding pang-aapi. Mamatay. Nang si Bobby ay aatake na, ang lumulutang na golden ball ay sumabog sa isang kislap ng liwanag. Ang umaaligid na golden ball ay lumaki at nagsimulang bumaba mula sa itaas, na tinakpan si Bobby. Habang nagsasara ang golden ball kay Bobby, ang makinang nitong ningning ay nagsimulang magtagpo sa itaas ng kanyang ulo. Nagbago ang ekspresyon ni Bobby, at gusto niyang gamitin ang shrinking ground into an inch para makatakas, ngunit nalaman niyang imposibleng makalaya. Ilang sinag ng liwanag ang muling namuo sa ilalim ng kanyang mga paa, mahigpit na nagbubuklod sa katawan ni Bobby. Habang nagsasara ang golden ball kay Bobby, ang makinang nitong ningning ay nagsimulang magtagpo sa itaas ng kanyang ulo. Boom! Sa wakas, ang golden ball ay bumagsak ng husto sa lupa, na nagpapataas ng mga ulap ng alikabok. Nang makita ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang grupo. Una, bitag mo siya dito, pagkatapos ay ibalik mo siya sa Capital City Martial Arts Association, malamig na sabi ng grupo. Laminggalinga sila sa paligid at nakitang tatlong tao ang nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang labanan. Boom! Sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang nagmula sa loob ng golden ball. Boom! Bago pa makapag-react ang grupo, isa pang malakas na ingay ang nagmula sa golden ball. Hindi niya maaaring masira itong golden ball, tama ba? May sumimangot. Tiyakin, ang tibay ng golden ball na ito ay maihahambing sa black gold stone. Walang paraan na ito ay masira. Sa loob ng golden ball, malakas na kumakabog si Bobby, sinusubukang basagin ang bowl. Kahit na ang golden ball ay naging dense, walang palatandaan na ito ay nasira. Tumangala sa malaking golden ball, pinaningkitan ni Bobby ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nanginginig ang palad ni Bobby, at muling tinawag ang tansong espada. Wala ng protective disc ngayon, malamig na sabi ni Bobby. Pagkatapos, hinawakan ni Bobby ang bronze sword gamit ang dalawang kamay habang ang nakakasilaw na mga ilaw ay nakasalubong dito. 9 slashes, 3rd slash. Galit na umungal si Bobby, na inilagay ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa tansong espada. Lumitaw ang nakakatakot na liwanag ng espada, naghiwa sa golden bowl mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaagad, nakakita sila ng marka ng espada sa golden bowl. Ano? Ano ito?
Ang mga taong nakasuot ng itim at gintong robe ay hindi naiwasang magbago ng kanilang mga ekspresyon. Bago sila makapag-react, ang pumutok ay sumabog na may nagniningning na liwanag, at ang buong Golden Bowl ay talagang nahati sa dalawang hati. Damn it, nasira ang Golden Bowl. Nang makita ang eksenang ito, nataranta ang grupo. Tumalon si Bobby Aguilar mula sa Golden Bowl. Hawak niya ang isang tansong espada sa kanyang kamay, humihingal. Maliwanag, sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay nagsimulang maubos ang kanyang lakas. Hindi ko kayang ituloy ang laban, kailangan kong makatakas ng mabilis. Nilibot ni Bobby Aguilar ang paligid. Kung wala ang Golden Bowl, natural na nawala ang liwanag sa paligid. Si Bobby Aguilar ay malamig na sumulyap sa kanila at saka tumalikod at umalis. Natapakan niya ang shrinking ground into an inch, mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Ang mga lalaking nakasuot ng itim at gintong robe ay hindi nang ahas na habulin siya, malamig lamang na nanunood habang nakatakas si Bobby Aguilar. Nagawa niya talagang tumakas. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Hindi natin masisisi ang ating sarili. Walang sino man ang umasa na ang lalaking ito ay hindi lamang sanay sa espada kundi nagtataglay din ng walang kapantay na katawang laman. Bumalik tayo at iulat ang sitwasyon kay Pangulong Barnett. Nagkatinginan ang mga lalaki, tinulungan ang nasugatan, at umalis sa eksena. Samahan ng martial arts sa capital city. Si Emerson Holmes ay nakaupo sa kanyang opisina, balot ng pagkabalisa. Patuloy siyang umiinom ng tsaa at tumitingin sa labas paminsan-minsan. Noon lang, lumitaw sa paningin ni Emerson ang mga lalaking nakasuot ng itim at gintong damit. Mabilis siyang bumangon at nagmamadaling sumalubong sa kanila. Paano nangyari? Patay na ba siya? Nag-aalalang tanong ni Emerson. Tiningnan lang ng mga lalaki si Emerson ng malamig, hindi umiimik. Anong nangyayari? Patay na ba siya o hindi? Nag-aalalang tanong muli ni Emerson. Hindi pa rin siya pinansin ng mga lalaki at humakbang patungo sa opisina ni Davy Barnett. Dahil walang pagpipilian, mahigpit na sinundan sila ni Emerson. Dumating sila sa opisina ni Davy Barnett sa daan. Nang makita ang mga lalaking sugatan ng husto, sumimangot si Barnett at sinabing, "Anong nangyari? Nahuli ba ang lalaking nakaitim na damit?" "Hindi." Malamig nilang sagot. "Ano? Hindi nahuli?" Agad namang nabalisa si Emerson. "Kayong mga walang kwentang tao. Napakarami sa inyo ay hindi man lang nakapatay ng lalaking nakasuot ng itim." Isang malamig na tingin ang ibinigay ng mga lalaki kay Emerson, puno ng matinding banta ang kanilang mga tingin. "President Barnett, minaliit namin ang lalaking nakaitim na damit. Hindi lang siya may napakahusay na espada, ngunit ang kanyang laman na katawan ay lampas din sa imahinasyon." Tama, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay pinatag ang Black Goldstone gamit ang kanyang mga kamao at binasag ang Golden Bowl. Matapos marinig ito, napakunot ang noo ni Barnett at sinabing, mahusay na swordsmanship at napakalakas na flesh body. Paano ito posible? Pero totoo. Malamig nilang sagot. At saka, ang teknik ng lalaking ito ay medyo katulad ng yumaong si Bobby Aguilar. Ang parehong gintong liwanag, ang parehong matigas na katawan. To be precise, ang laman ng lalaking ito ay higit pa kay Bobby Aguilar, kahit na higit pa kay Agosta. Hinala namin. Siya ang amo ni Bobby Aguilar. Magkadikit ang mga kilay ni Barnett. Itong si Bobby Aguilar. May master talaga. No wonder tina-target niya ang Capital City Martial Arts Association natin. Malamig na sabi ni Barnett. Si Emerson, na nakatayo sa malapit, ay napakaputla ng mukha. Alam niya na kung hindi mamatay si Bobby Aguilar, tiyak na ikokonekta niya ito sa kanyang sarili. At pagkatapos, ang kanyang anak na babae ay hindi magdusa ng isang kakilakilabot na kapalaran. Napakasama ng kanyang mukha, at mabilis na umiikot ang kanyang mga iniisip. Matapos magpumiglas ng mahabang panahon, hinawakan ni Emerson ang braso ni Barnett. "Emerson, anong ginagawa mo?" Medyo naiinis na sabi ni Barnett. Nanginginig ang boses ni Emerson habang sinasabi niya, President Barnett, ang lalaking iyon na nakaitim na damit ay hindi amo ni Bobby Aguilar." Siya si Bobby Aguilar.
Kabanata 646, nakakagulat sa lahat. Si Emerson Holmes ay tila gumawa ng isang malaking desisyon, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi namatay si Bobby Aguilar, na parang kidlat ng biglaan para kay Emerson Holmes. Ibig sabihin, maaaring nasa panganib ang kanyang anak, President Barnett, na hindi namatay si Bobby Aguilar. Ang lalaking nakaitim na damit ay si Bobby Aguilar. Sabi ni Emerson Holmes na may takot na mukha. Pero hindi napigilan ni Davy Barnett na mapamura, Emerson Holmes, baliw ka ba? Ang lalaking nakaitim na damit ay si Bobby Aguilar. May mali ba sa utak mo? May potensyal si Bobby Aguilar, ngunit ano ang nagpapasya sa kanya na pumatay ng siyam na super strong cultivator ng Capital City Martial Arts Association? At sa isang stroke lang. Paano siya magkakaroon ng kakayahang lumaban sa 8 itim at gintong nagsusuot ng robe? Walang kabataan sa mundo ang makakagawa nito. Kahit si Dominic Taylor ay hindi. Ang mga salita ni Davy Barnett ay makapangyarihan at matunog. Desperado na sinabi ni Emerson Holmes, President Barnett. Kahit ayoko maniwala, totoo naman. Ang lalaking nakaitim na damit ay si Bobby Aguilar. Habang nag-uusap sila ay may pumasok mula sa labas ng pinto. Ito ay walang iba kundi si Dominic Taylor. Anong nangyari sa inyong lahat? Tiningnan ni Dominic Taylor ang dagwang itim at gintong robe at hindi niya maiwasang mataranta. Pagbati, Young Master Taylor. Maraming tao ang bumati sa kanya sa koro. Natawa si Davy Barnett at sinabing, Young Master Taylor, tama ang timing mo. Nag-deploy kami ng 8 itim at gintong damit, ngunit hindi pa rin namin nahuli ang lalaking nakasuot ng itim, hinayaan siyang makatakas, kahit na nasugatan ang ilan sa amin. Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni Dominic Taylor ang pagtataka. Ang lalaking nakaitim na damit na iyon. Talagang may ganoong lakas. Gulat na bulalas ni Dominic Taylor. Dapat malaman na kahit ang kasalukuyang Dominic Taylor ay maaaring hindi makatakas mula sa mga kamay ng 8 itim at gintong robe. Bahagyang tumango si Davy Barnett at sinabing, talagang, ang lakas ng lalaking iyon na nakaitim na damit ay mas malakas pa sa inaakala natin. Young Master Taylor, dapat kang mag-ingat. Ngumiti si Dominic Taylor at sinabing, alam ko, Pangulong Barnett. Oh, tama, sinabi lang ni Emerson Holmes na ang lalaking nakaitim na damit ay si Bobby Aguilar. Nakangiting sabi ni Davy Barnett. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Dominic Taylor na matawa, Vice President Holmes, huwag kang magbiro. Bobby Aguilar. May ganoon ba siyang kakayahan? Tsaka patay na siya. Totoo naman. Nag-aalalang sabi ni Emerson Holmes, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Si Bobby Aguilar talaga ang lalaking nakaitim na damit. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dominic Taylor na mapamura, Emerson Holmes, huwag na nating banggitin na patay na si Bobby Aguilar. Kahit hindi siya, sa tingin mo ba may ganoon siyang kakayahan? Kahit ako baka hindi ko magawa ngayon. Malinaw, walang naniniwala na si Bobby Aguilar ang lalaking nakaitim na damit. Kung tutuusin, walang gustong maniwala na napakalaki ng narating ni Bobby Aguilar sa kanilang edad. Alam ni Emerson Holmes na mahina ang kanyang depensa at hindi alam kung ano pa ang sasabihin ng ilang sandali. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan, karamihan ay nag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae na mamatay sa mga kamay ni Bobby Aguilar. Pagpalain nawa ako ng langit, sana ay hindi alam ni Bobby Aguilar na ang bagay na ito ay may kinalaman sa akin, tahimik lamang nananalangin si Emerson Holmes sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tumakas na si Bobby Aguilar pabalik sa bahay ng sibilyan. Maraming sugat ang kanyang katawan, mahina ang kanyang hininga, at medyo nasugatan siya. Samantalang ang itim na robe ay punit-punit na at parang basahan. I almost died at their hands. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng bibig niya, medyo pangit ang mukha niya. Nag-aalala rin si Bobby Aguilar sa kanyang puso sa sandaling ito. Nag-aalala siyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, kung saan ang Capital City Martial Arts Association ay tiyak na magpapadala ng mga puwersa upang patayin siya. Emerson Holmes. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar,
at isang flash ng lamig ang lumitaw sa kanyang mukha. Naka-cross-legged siya sa lupa, unti-unting gumagaling sa kanyang mga sugat. Sa oras na ito, ang labas ng mundo ay sumabog na sa kaguluhan. Ang Capital City Martial Arts Association ay nagpadala ng 8 itim at gintong robe, ngunit hindi pa rin nila maalis ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ito ay usap-usapan na ang Capital City Martial Arts Association ay komprehensibong nag-analisa at naghanda para sa lalaking nakaitim na damit, ngunit nauwi pa rin sila na walang dala. Hindi lamang iyon, ngunit 3 miyembro ng Capital City Martial Arts Association na may mga itim at gintong robe ay nagdusa ng malubhang pinsala. Sok-sok, napakaraming taon na ang nakakaraan ng may humamon sa itim at gintong robe. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling itong lalaking nakaitim na damit. Sa loob ng ilang panahon, kumalat ang mga alingaw-ngaw, at ang Capital City Martial Arts Association ay hindi lamang nabigo na itatag ang awtoridad nito kundi lalo pang nawalan ng mukha. Sa isang tea house sa Capital City, nagtipon-tipon ang ilang mga binata na may eleganteng pananamit. Narinig mo na ang tungkol dito, tama ba? Humigop ng tsaa si Ricardo Bowman at casual na nagtanong. 8 itim at gintong damit. Napakalaking puwersa, ngunit hindi pa rin mapatay ang lalaking nakasuot ng itim. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling itong lalaking nakaitim na damit, nakakatakot. Kahit na ang laging mayabang na si Blaze Rhodes ay bahagyang tumango at sinabing, oo, 8 itim at gintong damit, sapat na para mawala ang isang buong pamilya. Itong lalaking nakaitim na damit ay dapat ay isang nakatagong old undying. Habang nag-uusap sila, naglakad si Dominic Taylor mula sa di kalayuan. Nang makita si Dominic Taylor, sunod-sunod na bumati sa kanya ang mga tao. Young Master Taylor, malamang narinig mo na rin ang tungkol dito, nakangiting tanong ni Ricardo Bowman. Bahagyang tumango si Dominic Taylor at sinabing, pumunta ako ngayon sa Capital City Martial Arts Association. Hindi ka maniniwala sa sinabi sa akin ni Emerson Holmes. Ano? Gusto niyang personal na mahuli ang lalaking nakaitim na damit. Biro ni Ricardo Bowman. Umiling si Dominic Taylor at nginisyan, sinabi ni Emerson Holmes na ang lalaking nakaitim na damit ay si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay umiling. Kung si Bobby Aguilar ang lalaking iyon na may itim na damit, siya ang magiging numero 1 sa mga nakababatang henerasyon sa Capital City. Walang kabataang lalaki ang makakatakas mula sa 8 itim at gintong damit. Kahit na si Daphne Green ay nakitang medyo imposible. 8 itim at gintong robe iyon. Ang kanilang lakas ay hindi maisip. Kahit na ang pagkuha ng mga internasyonal na kriminal ay hindi nangangailangan ng 8 itim at gintong robe na i-deploy. I find it ridiculous, too, nginisya ni Dominic Taylor. Ngunit kapag sinabi iyon, ang lalaking nakaitim na damit ay maaaring talagang may malapit na koneksyon kay Bobby Aguilar. Sa puntong ito, binago ni Dominic Taylor ang paksa. Oh, bakit mo nasasabi yan? Sabay-sabay na tanong ng crowd. Ngumuso si Dominic Taylor, ang pamamaraan na ginamit ng lalaking nakaitim na ito ay halos kapareho ng kay Bobby Aguilar, at pareho silang nagtataglay ng napakalakas na pisikal na husay. Ayon sa aming hula, ang taong ito ay dapat na may kinalaman kay Bobby Aguilar. Malamang, dumating siya para ipaghiganti si Bobby. Biglang naunawaan ng karamihan, hindi nakakagulat na ang lakas. Ito pala ang master ni Bobby Aguilar. Ang makapagturo sa isang disipulong tulad ni Bobby Aguilar, natural na hindi siya isang ordinaryong tao. Kahit na isiniwalat ni Bobby Aguilar ang kanyang pamamaraan, walang sino man ang naghinala sa kanyang pagkakasangkot. Naive, L.B. Jane. Sa gabi, balisang umuwi si Emerson Holmes. Pagbukas niya ng pinto, naamoy niya ang masangsang na amoy ng dugo. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya si Bobby Aguilar na nakaupo sa sofa. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Emerson Holmes. Nagmamadali siyang pumasok at galit na sumigaw, Bobby Aguilar, anong ginawa mo sa anak ko? Binigyan ni Bobby Aguilar si Emerson Holmes ng malamig na tingin, itinaas ang kamay, at sinampal siya sa mukha. Bumangon si Emerson Holmes mula sa lupa at galit na umungol,
Ang lakas ng loob mong hawakan ang anak ko. Papatayin kita. Bumantong hininga siya habang humahakbang patungo kay Bobby Aguilar. Dad, bumalik ka na. Maya-maya pa ay may narinig na boses ng isang batang babae mula sa loob ng kwarto. Nang makita ang maliit na batang babae, si Emerson Holmes ay nag-alinlangan sandali. Dali-dali siyang tumakbo sa gilid ng batang babae, hinawakan ang mukha nito, tumingin sa kaliwa at kanan, at nagtanong na may takot na ekspresyon, "Anak, ikaw, okay ka lang ba?" Kabanata 647 ang walang awa na si Davy Barnett. Si Emerson Holmes ay tumingin sa paligid sa takot. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar sa gilid, "I'm different from you all. At least I have humanity." Tumingin si Emerson Holmes kay Bobby Aguilar na may masalimuot na tingin. "Anak, bumalik ka muna sa kwarto mo," mahina niyang sabi. Matapos ipadala ang kanyang maliit na babae pabalik sa kanyang silid, lumakad si Emerson kay Bobby Aguilar. Pagbuka pa lang niya, sinipa siya ni Bobby Aguilar ng malakas sa tiyan. Ang sipa na ito ay nagpalipad kay Emerson. Ang kanyang mga tuhod ay hindi sinasadyang tumama sa lupa, na nabasag ang sahig. "Emerson Holmes, marami kang lakas ng loob," malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Umakyat si Emerson mula sa lupa, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at malamig na sinabi, "Gawin mo ang anumang gusto mo." Talaga. Galit na galit si Bobby Aguilar. Humakbang siya at sinampal sa mukha si Emerson. Alam ni Emerson na hindi siya kalaban ni Bobby, kaya sumuko na lang siya at hinayaan si Bobby Aguilar na tretuhin siya ng hindi maganda. Malamig na pinanood ni Bobby Aguilar si Emerson at sinabing, "Maaari mong baliwalain ang buhay at kamatayan ng sarili mong anak, tao ka ba?" Nagnganga ang mga ngipi ni Emerson at sinabing, "Mas gusto kong magtiwala sa Martial Arts Association kaysa sa iyo." Talaga. Nang marinig ito, malamig na tumawa si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang isip ni Bobby Aguilar. Tumingin siya sa Emerson na nasa harapan niya at mahinang sinabi, "Kung gusto kitang patayin ngayon, madali lang." Nanatiling tahimik si Emerson. Hindi niya maitatanggi ang kanyang takot. Sa pagharap sa kamatayan, kahit sino ay matatakot. "Pero hindi kita gustong patayin," mahinang sabi ni Bobby Aguilar. "Emerson, paano kung tumaya tayo?" Tumangala si Emerson kay Bobby at nagtanong, "Pusta sa ano?" "Pusta kung mapagkakatiwalaan ang Capital City Martial Arts Association." Umupo si Bobby Aguilar sa sofa. Kinuha niya ang isa sa mga sigarilyo ni Emerson at sinindihan. Pagkatapos, mahinang sinabi ni Bobby, "Maaari kang pumunta at sabihin sa Martial Arts Association ang lahat ng nangyari. Tingnan natin kung tutulungan ka nila." Nang marinig ito ni Emerson, hindi napigilan ni Emerson na mapamura, "Bobby Aguilar, ganoon ba talaga kasuklam-suklam sa paningin mo ang Capital City Martial Arts Association? Kung sasabihin ko sa kanila ang totoo, tiyak na susubukan nilang iligtas ang aking anak." "Sige," malamig na ngumiti si Bobby Aguilar. "Kung talagang tutulungan ka nila, hindi na kita guguluhin muli," sabi ni Bobby Aguilar. "Pero kung hindi ka nila tinulungan, kailangan mong magtrabaho para sa akin, deal?" Hindi makapaniwalang tumawa si Emerson Agosta, "Bobby Aguilar, siguradong matatalo ka." "Okay, ito ay isang deal." Ayaw na ni Bobby Aguilar na mag-aksaya pa ng mga salita kay Emerson Holmes. Agad naman siyang tumayo at umalis. Kinabukasan, si Davy Barnett ay nakaupo sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay kasing puti ng kumot. Ilang araw na ang lumipas mula nang lumitaw ang lalaking nakaitim na damit at hindi pa rin nila ito nahuli. Hindi lamang nito nadungisan ang reputasyon ng Capital City Martial Arts Association, kundi naging sanhi din ng pagdududa ng kanilang mga nakatataas sa kanilang kakayahan. Nag-utos ang mga nakatataas na dapat nating hulihin itong lalaking nakaitim na damit kahit anong mangyari, huminga ng malalim si Davy Barnett. Ngunit ang huling pagkakataon ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon. Ngayong napalampas na nila ito, magiging napakawalang muwang ba ng lalaking nakasuot ng itim na mahuli. "President Barnett, I have an idea," biglang sabi ng assistant niya. Tumingin sa kanya si Davy Barnett at tumango, "Magsalita ka."
Nakangiting sabi ng katulong, ito ay karaniwang ipinapalagay na ang lalaking nakaitim na damit ay konektado sa Bobby Aguilar na iyon. At ang kanyang mga aksyon ay tila may kinalaman sa linya ng dugo ni Emily Taylor. Tumango si Davy Barnett, and then. Mahina hong sinabi ng assistant, maaari nating ipakalat na plano nating patayin si Emily Taylor sa publiko. Hindi ako naniniwala na hindi magpapakita ang lalaking nakaitim na damit. Sa sandaling magpakita siya ng kanyang sarili, patayin siya kaagad. Tiyak na mukhang isang magandang ideya. Maging ang mga mata ni Davy Barnett ay kumikinang sa paniwala. It's a good idea, but Emily Taylor is after all the miss of the Taylor family. Public execution isn't slapping the Taylor family in the face. Kumunat ang noo ni Davy Barnett. Kahit na walang nararamdaman si Keelan Taylor para kay Emily, tiyak na makikialam siya para sa kapakanan ng pagpapanatili ng mukha ng pamilya Taylor. The assistant dismissively replied, President Barnett, bakit ka natatakot sa Keelan Taylor na iyon? Hindi mo naiintindihan, umiling si Davy Barnett. Nagkibit-balikat ang katulong, well, I'm out of ideas then. Anyway, kapag hindi natin siya nahuli, siguradong papanagutan tayo ng mga higher up. By then, baka buwagin pa nila ang Capital City Martial Arts Association. Madilim ang mukha ni Davy Barnett habang nakikipagbuno siya sa desisyon. Forget it, I'll go and discuss it with Keelan Taylor. We might be able to find a perfect solution, naningkit ang mga mata ni Davy Barnett. Biglang may sumugod sa opisina. Nang makita niya si Davy Barnett, lumuhad ang lalaki sa lupa. Ang lalaking ito ay si Emerson Holmes. Emerson, anong ginagawa mo? Pinaikit ni Davy Barnett ang kanyang mga mata. Si Emerson ay mukhang galit na galit habang sinabi niya, President Barnett, nilaso ng lalaking nakaitim ang aking anak na babae. Kailangan mo akong tulungan. Nalason ang iyong anak na babae. Naningkit ang mga mata ni Davy Barnett. Bakit niya target ang anak mo? Nagtadyes ang ngipin ni Emerson at sinabi kay Davy Barnett ang nangyari. As you know, I only have this one daughter. Masakit na sabi ni Emerson. For the sake of my daughter, I had no choice but to obey him. 4 years old pa lang ang anak ko, I can't watch her die. President Barnett, sa kakayahan ng Capital City Martial Arts Association, tiyak na maaalis mo ang lason sa katawan ng aking anak. Nakikiusap ako na tulungan mo ako. Sa pagmamasid sa desperado na si Emerson, nanatiling madilim ang mukha ni Davy Barnett. Ang kanyang atensyon ay wala sa anak na babae ni Emerson ngunit, sa isang mahigpit na mukha, sinabi niya, so. Ikaw ang nagtip sa lalaking nakaitim na damit. Nagbago ang mukha ni Emerson. Nagmamadali niyang sinabi, President Barnett, I had no choice. Kung hindi ko siya sinunod, anak ko, siya. Bastos. Gayunpaman, sinampal ni Davy Barnett si Emerson. Dahil sa sampal na ito, umubo ng dugo si Emerson at nabali ang tadyang. So ikaw ang nagtip sa lalaking nakaitim na damit. No wonder hindi pa natin siya nahuli, malamig na sabi ni Davy Barnett. Nagpumigla si Emerson sa pagtayo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, President Barnett, hindi ko kayang mawala ang aking anak. Ako, napilitan ako. Kahit anong parusa mo sa akin, tatanggapin ko. Nakikiusap lang ako na iligtas mo ang anak ko. Kung hindi, tiyak na mamamatay ang anak ko. Ngumisi si Davy Barnett, Emerson, maraming taon ka na sa Capital City Martial Arts Association, di ba? Tumango si Emerson, 21 years. Dumilat si Davy Barnett at sinabing, kung gayon, dapat mong maunawaan ang isang prinsipyo. Kapag ang isang tao ay may kahinaan, nawawala ang kanilang halaga, at ang iyong anak na babae ay iyong kahinaan. Kung gusto mong magtagumpay, dapat mong putulin ang iyong sariling mga kahinaan. Nagbago ang mukha ni Emerson. Nanginginig siyang nagtanong, ano? Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Davy Barnett habang nasa likod ang kanyang mga kamay at mahinang nagsabi, ito ay isang magandang pagkakataon. Kapag nawala ang iyong anak, mawawala ang iyong kahinaan at ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring mas mataas pa.
Dahil laso na ang anak mo, gamitin mo ang pagkakataong ito para mawala ang kahinaan mo. Kabanata 648, Kabanata 648, Pampublikong pagbitay kay Emily Taylor. Mapatla ang mukha ni Emerson Holmes, at hindi siya makapaniwala na ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Davy Barnett. Tila batid ang iniisip ni Emerson, walang pakialam na sinabi ni Davy, alam mo ba kung bakit natalo si Bobby Aguilar? May kahinaan kasi siya eh. At ang kahinaan niya ay si Emily Taylor. Kung hindi, sa kanyang talento, isa pang 10 taon o higit pa sa mapait na paglilinang, talagang wala kaming anumang paraan upang makitungo sa kanya. Emerson, ikaw ang vice-presidente, kaya dapat mong maunawaan ang prinsipyong ito. Ang mukha ni Emerson ay lubhang hindi magandang tingnan, at ang kanyang puso ay puno ng kapaitan. Gaya ng inaasahan, tama si Bobby. President Barnett, hindi ako susuko sa anak ko, mahinang sabi ni Emerson habang bumangon siya sa lupa. Malamig na ngumuso si Davy, then figure it out by yourself. Tiyak na hindi ka tutulungan ng Capital City Martial Arts Association. Ibinuka ni Emerson ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit naputol siya sa kabastusan ni Davy. Lumabas ka. Ikanaway ni Davy ang kanyang kamay. Hindi na nagsalita pa si Emerson. Umalis siya na may ngiti sa labi. Sa kabilang banda, hindi pa naghihilom ang mga sugat ni Bobby. Ang labanan ay malubhang nasugatan si Bobby, at nalaman din niya ang tungkol sa nakakatakot na kapangyarihan ng Capital City Martial Arts Association. Hindi lamang sila ay may napakalakas na lakas ng labanan, ngunit higit sa lahat, maaari silang makabuo ng iba't ibang mga plano sa labanan para sa iba't ibang mga kalaban. Hindi katakataka na nahuli nila ang napakaraming tao sa bilangguan, nagngagat ang mga ngipin ni Bobby at bumulong. Sa ngayon, walang choice si Bobby kundi ang manatili at magpagaling. Sana bumalik na ang lalaking may bigot, naisip ni Bobby. Hanggat maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng dalawang lalaking bangkay na iyon, ang Capital City Martial Arts Association ay walang dapat ikabahala. Kahit na gumamit sila ng martial saint weapon, wala silang kapangyarihan. Sa gabi, dumating muli si Bobby sa bahay ni Emerson, tahimik na naghihintay sa pagbabalik ni Emerson. Paano nangyari? Walang pakialam na tanong ni Bobby nang bumalik si Emerson. Nag-alinlangan si Emerson, hindi alam kung paano magsisimula. Ngumisi si Bobby, wala kang kailangang sabihin. Alam ko na ang kalalabasan. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Emerson at sinabing, inaalay ko ang napakaraming taon ng aking buhay sa Capital City Martial Arts Association, hindi ko akalain. Emerson, bilang vice-presidente ng Capital City Martial Arts Association, hindi ako makapaniwala na napakawalang muwang mo, nginisyon ni Bobby. Sinusubukan mong pag-usapan ang tungkol sa mga damdamin na may kapital. Para sa kanila, ang tanging criterion ay kung may halaga sa paggamit ng isang tao. Napabuntong hininga si Emerson. Umupo siya sa tapat ni Bobby at humigop ng malakas na sigarilyo. Walang pakialam na sinabi ni Bobby, ayon sa ating kasunduan, kailangan mong makinig sa akin ngayon. Sumulyap si Emerson kay Bobby at sinabing, sa tingin ko nawala na ako ng tiwala sa harap ni Davy Barnett. Wala akong masyadong magagawa para tulungan ka. Hindi yun isang bagay na dapat mong ikabahala. Gagawa ako ng paraan para maibalik mo ang tiwala nila, sabi ni Bobby habang tumatayo. Kumunot ang noo ni Emerson, paano mo planong gawin ito? May sarili akong pamamaraan. Kapag kailangan kita, ipapaalam ko sa iyo, sagot ni Bobby. Emerson, sana matupad mo ang iyong salita. Kapag pinagtaksilan mo ulit ako, hindi ako magiging malambot, malamig na babala ni Bobby. Ngumiti ng mapait si Emerson. Sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian. Hindi na nagtagal si Bobby at umalis na. Nang sumunod na mga araw, nanatili si Bobby sa isang sibilyang bahay nang hindi umaalis, dahan-daang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Samantala, ang mga haka-haka sa labas ng mundo tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim na damit ay lalong lumalago. Sa huli, ang lahat ng haka-haka ay umabot sa isang pinagkasunduan.
Iyon ay, ang lalaking nakasuot ng itim ay ang Panginoon ni Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, kumilos siya para ipaghiganti si Bobby Aguilar. Ang teoryang ito ay nakatanggap ng pag-aproba ng halos lahat. Hindi nakakagulat na ang pag-unlad ni Bobby Aguilar ay napakabilis. Mayroon siyang isang master sa likod niya. Sok-sok, pare-pareho talaga ang ugali ng master at disciple, pareho silang walang takot. Dapat mas magaling pa itong master. Ilang beses na niyang natalo ang Capital City Martial Arts Association, na iniwan silang ganap na walang magawa. Sa pagtingin sa mga komentong ito online, ang mukha ni Davy Barnett ay lalong dumidilim. Ibinigay na ng mga nakatataas kay Davy Barnett ang huling utos, kunin ang lalaking nakasuot ng itim sa loob ng 3 araw o alisin sa posisyon bilang presidente ng Martial Arts Association. Lalo nitong ikinabahala si Davy Barnett. Mukhang wala akong choice kundi gamitin ang paraan na iyon. Nanlamig ang mga mata ni Davy Barnett, at tumayo siya, dumiretso sa pamilya Taylor. Sa gitna ng capital city, mayroong isang skyscraper. Katawa-tawa raw ang presyo ng gusali, na umaabot sa 300,000 kada metro kwadrado. At ang gusaling ito ay ang Taylor Group. Sa isang opisina sa itaas na palapag, 4 na nakamamanghang babae ang nasa harap ni Keelan Taylor. Ang mga babaeng ito ay pawang Kat-Angie tanging may malademonyong figura, at ang ilan ay BOC list na mga celebrity. Sa sandaling ito, ang mga babaeng ito na naging sentro ng atensyon, ay nakaluhod sa harap ni Keelan Taylor, naglilingkod sa kanya. Sa oras na iyon, pumasok si Davy Barnett mula sa labas. Mr. Taylor. Magalang na sabi ni Davy Barnett. Sumulyap si Keelan Taylor sa kanya at bukas palad na sinabi, "Please, sit." Pagkatapos, kumaway si Keelan Taylor sa 4 na babae at sinabing, "Pwede na kayong umalis mga babae." "Oo, Mr. Taylor." Sunod-sunod na tumayo ang mga babae at lumabas ng opisina. Pagkaalis nila, biglang nagtanong si Keelan Taylor, "President Barnett, may kailangan ka ba sa akin?" Saglit na nag-alinlangan si Davy Barnett bago sinabi kay Keelan Taylor ang pakay niya sa pagdating. Matapos makinig, naging malamig ang mukha ni Keelan Taylor at sinabi niyang, "Isang public execution para kay Emily Taylor." Davy Barnett, nababaliw ka na ba? Gusto mong ipahiya ang pamilya ko Taylor. Inasahan na ni Davy Barnett ang ugali ni Keelan Taylor, at sinabi niyang may mapait na ngiti, "Mr. Taylor, wala akong ibang choice. Basta pumayag ka, maipapangako ko sa iyo ang kahit ano." Malamig na ngumuso si Keelan Taylor, "Davy Barnett, parang nabaliw ka na. Walang paraan na papayag ako dito." Ang mukha ni Davy Barnett ay naging hindi kaaya-aya, at pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, "Paano kung bawasan natin ang saklaw, limitahan ang pampublikong pagpapatupad na ito sa loob lamang ng mundo ng martial arts? Sa ganitong paraan, mababawasan natin ang pinsala sa pamilya Taylor. Ano sa tingin mo?" Galit na galit si Keelan Taylor, "Davy Barnett. Bingi ka ba? I told you, there is no way I'll agree to this. Kahit ano, pamangkin ko si Emily. Isang public execution. Sinasampal mo lang ang mukha ko." Sa ilang sandali, hindi alam ni Davy Barnett ang gagawin. Ito lang ang paraan na naiisip niya. Paano kung gawin natin ito sa ganitong paraan? Sa sandaling ito, pumasok si Dominic Taylor mula sa labas ng pinto. "Young Master Taylor." Magalang na binati ni Davy Barnett si Dominic Taylor. Tumango si Dominic Taylor at saka sinabing, baguhin ang public execution sa public extraction ng bloodline. "Wala ka bang listahan? Limitahan ang mga tauhan sa mga nasa listahang iyon. Anyayahan ang mga kabataang lalaki mula sa iba't ibang magagaling na pamilya na manood." Sa harap ng napakaraming tao, ay absorb sa publiko ang bloodline ni Emily Taylor, at ipamahagi ang bloodline sa mga kabataang aristokrata ng mga pangunahing pamilya. Hindi bababa sa ito ay magiging mas makatwiran. Biglang nanlamig si Davy Barnett, parang may sense ang mga sinabi ni Dominic Taylor. Hindi tanga ang lalaking nakasuot ng itim. Isinasagawa sa publiko si Emily Taylor.
Kahit na ang isang tanga ay nakikita na ito ay peke dahil ang Capital City Martial Arts Association ay itinuturing siyang isang kayamanan. Ngumisi si Dominic Taylor. Mabilis na tumango si Davy Barnett, tama si Young Master Taylor. Kabanata 649, Kabanata 649, dapat ko siyang iligtas. Isa. Tuwang-tuwang sinabi ni Davy Barnett, Mr. Tenny, natural na mahusay ang pamamaraang ito, ngunit, Mr. Taylor, siya. Malamig na sinabi ni Keelan Taylor, hinding-hindi ako papayag. Napangiti si Dominic Taylor at sinabing, Tay, hindi mo na kailangang labanan ng husto. Sa palagay ko maaari tayong sumang-ayon sa panukala ni Pangulong Barnett. Hindi. Galit na sigaw ni Keelan Taylor. Paano makakayanan ng isang tao mula sa pamilya Taylor ang gayong kahihiyan? Ngumiti si Dominic Taylor at sinabing, kahit tumanggi ka, hindi ba alam na ng ibang mga aristokratikong pamilya? Kung tutuusin, matagal na nila itong naiintindihan. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Keelan Taylor. May katotohanan ang sinabi niya. Itay, kung nagtitiwala ka sa akin, pumayag ka sa kahilingan ni Pangulong Barnett. Seryosong sabi ni Dominic Taylor. Para sa isang sandali, Keelan Taylor ay hindi sigurado. Palaging ipinagmamalaki ni Keelan Taylor si Dominic Taylor. Hindi lamang siya nagtataglay ng pambihirang talento sa martial arts, ngunit napakahusay din niya sa kanyang mga pagsisikap. Sinasamantala ang sitwasyon, idinagdag ni Davy Barnett, kung sumasang-ayon ka, maaari akong mamuno at bigyan si Mr. Tenny ng 3 pang pagkakataon na maligo sa dugo. Sumulyap si Keelan Taylor kay Dominic Taylor, huminga ng malalim, at sinabing, sige, dahil nagsalita na ang anak ko, papayag ako sa kahilingan mo. Salamat, Mr. Taylor. Agad namang natuwa si Davy Barnett at paulit-ulit na yumuko. Pagkaalis ni Davy Barnett, naging seryoso ang mukha ni Keelan Taylor at sinabi niya, Dominic, bakit ka pumayag sa kanyang kahilingan? Napangiti ng mahina si Dominic Taylor, Tay, hindi ba sinabi mo na noon pa, hindi natin hahayaan ang Capital City Martial Arts Association na lumaban sa pabor na ito ng labanan ng mag-isa, sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon. Sa katunayan, hindi alam ng mga dakilang aristokratikong pamilya ang pinagmulan ng dugong ito, ngunit kapag nasaksihan nila ang pampublikong pagkuha ng dugo, natural nilang mauunawaan kung saan ito nanggaling. Para sa aming pamilya Taylor, lahat ng ito ay benepisyo at walang pinsala. Pagdating sa puntong ito, huminto sandali si Dominic Taylor, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, higit sa lahat. Ayoko talaga kay Emily Taylor. Mula nang malaman na si Emily Taylor ay may kumpletong bloodline, ang puso ni Dominic Taylor ay napuno ng matinding krisis. Sa makatuwid, hiniling niyang mamatay na si Emily Taylor. Magandang punto ka. Bahagyang tumango si Keelan Taylor. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Ang Capital City Martial Arts Association ay nakatanggap ng pahintulot ng pamilya Taylor at agad na nagsimulang ipatupad ang kanilang plano. Una silang nagpadala ng mga imbitasyon sa mga pangunahing aristokratikong pamilya, tulad ng mga pamilyang Knight, Rhodes, at Bradley, gayon din kay Daphne Green at iba pa na lahat ay nakatanggap ng mga imbitasyon. Bilang karagdagan, ang Capital City Martial Arts Association ay nagpahayag sa publiko ng isang pahayag sa Martial Arts Forum. Ipapakita namin sa publiko sa lahat kung paano ay extract ang bloodlines at ang pinagmulan ng bloodlines. Ang lokasyon ay ang Capital City Martial Arts Academy. Sa mga nasa Martial Arts Forum, hindi nila alam kung saan nanggaling ang tinatawag na dugo. Ngunit alam ng Capital City Martial Arts Association na tiyak na naiintindihan ng lalaking nakasuot ng itim. Kaya, hindi kailangang masyadong detalyado ang kanilang pahayag. Sa oras na ito, pumunta na si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion. Pinlano niyang magpagaling sa Divine Alchemist Pavilion saglit, gumaling mula sa kanyang mga pinsala, at samantalahin ang bodega ng Divine Alchemist Pavilion para sa paglilinang. Gayunpaman, pagdating ni Bobby Aguilar sa Secret Chamber, nakita niya ang balita sa Martial Arts Forum. Pampublikong pagkuha ng dugo.
Biglang nagkontrata ang mga pupils ni Bobby Aguilar, at agad siyang tumayo. Kumunot ang noo ng pavilion master at nagtanong, anong problema? Ibinigay ni Bobby Aguilar ang telepono sa pavilion master at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang mga halimaw na ito. Hindi lang nila kinukonsumo ang dugo ni Emily, gusto nilang makita ito ng lahat. Gusto nilang ipahiya si Emily. Ang pavilion master ay same time na nagsabi, Bobby Aguilar, ito ay malamang na isang pagsasabwatan na may layunin na akitin ka na iligtas siya. Sumulyap si Bobby Aguilar sa pavilion master at sinabing, alam ko, pero, kahit wala akong pagpipilian. Kung hindi ako pupunta, gagawin pa rin nila ang proyektong ito. Kung pupunta ako, baka mailigtas ko si Emily. Umiling ang pavilion master at sinabing, imposible. Dapat ginawa nila ang lahat ng pag-iingat. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, Panginoong Pavilion Master, kailangan kong umalis. Kung hindi ako pumunta, siguradong mag-usad sila sa second at third rounds. Patuloy nilang pahihirapan si Emily Taylor hanggang sa magpakita ako. Ibinuka ng Pavilion Master ang kanyang bibig ngunit hindi mahanap ang mga salitang sasabihin. Totoo, tama si Bobby Aguilar. Napagtanto na ng Capital City Martial Arts Association ang relasyon sa pagitan ng lalaking nakasuot ng itim at ni Emily Taylor, at siya lang ang tanging pain na magagamit nila para akitin ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa makatuwid, kung hindi pumunta si Bobby Aguilar sa pagkakataong ito, patuloy silang maghahanap ng mga paraan para pahirapan si Emily Taylor hanggang sa lumitaw si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, pag-isipan mong mabuti. Kung pupunta ka sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na hindi ka nababalik. Hinawakan ng pavilion master ang braso ni Bobby Aguilar, napakaseryoso ng ekspresyon nito. Pinilit ni Bobby Aguilar ang mapait na ngiti, Lord Pavilion Master, wala na talaga akong choice. Kung makakapili ako, mas gugustuhin kung ako na lang ang mamatay. At saka, baka hindi ako mamatay. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Isang plano ang isinilang sa kanyang puso. Dahil alam niyang hindi niya mapigilan si Bobby Aguilar, hindi na nagsalita pa ang Pavilion Master. Pagkaalis ni Bobby Aguilar, bakas ng pag-aalala ang bumungad sa magandang mukha ng Pavilion Master. Hindi ko kayang panuurin siyang pumunta sa kanyang kamatayan ng ganito. Kumunot ang noo ng Pavilion Master. Pagkatapos ay umalis siya sa secret chamber at sinabi sa attendant, maghanda ng kotse, pupunta ako sa Capital City Battle Zone. Oo, Lord Pavilion Master. Capital City Martial Arts Academy. Nag-apply si Davy Barnett para sa isang Martial Saint weapon mula sa mga nakatataas. Bitbit ang Martial Saint weapon, personal niyang ini-escort si Emily Taylor. Sa selda ng bilangguan, tinanggal ng tatlong lalaking nakasuot ng itim at gintong damit ang mga tubo sa katawan ni Emily Taylor at dinala siya sa isang kotse. Napakaputla ng mukha ni Emily Taylor at napakahina. Anong gagawin mo? Mahinang tanong ni Emily Taylor. Ngumiti si Davy Barnett at sinabing, Miss Taylor, huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan, dadalhin ka lang namin sa ibang lugar. Bumilis ang sasakyan patungo sa Capital City Martial Arts Academy. Ang plaza ng Capital City Martial Arts Academy ay naghanda na ng mga bagong kagamitan. Isang pabilog na altar ang inilagay sa gitna ng parisukat, na ginamit upang ipakita sa publiko ang bloodline ni Emily Taylor. Pagdating sa Capital City Martial Arts Academy, inutusan ni Davy Barnett ang lahat na isabit si Emily Taylor sa itaas ng plaza. Nakakatakot ang mukha ni Emily Taylor. Bilang isang ginang ng isang prestihiyosong pamilya, hindi niya matanggap na banitin siya sa ganoong pampublikong lugar. Miss Taylor, huwag kang mag-alala, lahat ng nandito ngayon ay pamilyar sa iyo, nakangiting sabi ni Davy Barnett. Kinagat ni Emily Taylor ang kanyang labi at bamulong, Davy Barnett, kasuklam-suklam ka. Tawa ng tawa si Davy Barnett, hindi nabigla. Tumingin siya kay Emily Taylor, na nakasabit sa itaas ng pabilog na altar, at hindi napigil ang mapabuntong hininga, I have to say, Miss Taylor is really a top beauty. Natural, hindi lang kasikatan ang pagiging number one beauty sa Capital City, natatawang sabi ng kanyang assistant.
Sayang lang at hindi ganoon kaganda ang panlasa niya. Napabuntong hininga si Davy Barnett. Sa kabilang panig, si Bobby Aguilar ay nakikipagkarera patungo sa Martial Arts Academy. Kung wala ang bilangguan, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon ko para iligtas si Emily Taylor. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Kabanata 650, Kabanata 650, ang galit ni Bobby Aguilar. Isa. Sa kailaliman ng bilangguan, imposibleng iligtas ni Bobby Aguilar si Emily Taylor. Bukod dito, ang bilangguan ay ganap na itinayo ng Black Goldstone, na ginagawa itong hindi malalampasan. Kaya, maaaring ito na ang pinakamagandang pagkakataon ni Bobby. Sa loob ng Capital City Martial Arts Academy. Si Emily Taylor ay nasuspine sa itaas ng circular altar, mga tubo na ipinasok sa kanyang katawan, at umaalingaw na mga ilaw na nakapalibot sa kanya. Si Davy Barnett ay nakatayo sa gitna ng plaza, tahimik na naghihintay sa pagdating ng lalaking nakaitim na damit. Nagayos siya ng ilang miyembro ng itim at gintong robe na dumalo, kabilang si Jordan Richards. Upang mahuli ang lalaking nakaitim na damit, si Davy Barnett ay hindi nagligtas ng gastos. President Barnett, dumating na ang mga bisita, bulong ng isang miyembro ng itim at gintong robe habang papalapit kay Davy. Bahagyang tumango si Davy Barnett at sinabing, papasukin sila. Hindi nagtagal, sunod-sunod na nag-file ang mga batang aristokrato mula sa great family sa venue. Ang pinuno ng grupo ay si Dominic Taylor. Pagpasok sa plaza, nakita ng lahat si Emily Taylor na sinuspinde sa itaas ng circular altar. Iyan, si Miss Taylor iyon. Gulat na bulalas ni Ricardo Bowman. Bakit nandito si Miss Taylor? Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Daphne Green. Siya at si Emily Taylor ay palaging magkasundo, at imposibleng hindi malungkot sa kasalukuyang kalagayan ni Emily. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nandito si Miss Taylor? Malamig na tanong ni Brian Bradley. Hindi nataranta, mahinang ngumiti si Dominic Taylor at sinabing, huwag kayong magulat, lahat. Ang bloodline ng lahat ng martial artists sa Capital City ay nagmula kay Emily Taylor, o sa madaling salita, mula sa aming pamilya Taylor. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Hindi kaya ang pamilya Taylor ay lumikha ng napakaraming makapangyarihang magsasaka na umaasa lamang kay Emily Taylor. Gaano kalakas ang bloodline ni Emily Taylor? Young Master Dominic, si Miss Taylor ay miyembro pa rin ng iyong pamilyang Taylor. Sa paggawa nito, hindi ka ba natatakot na mapahiya ang iyong pamilya? Galit na tanong ni Daphne Green. Ngunit nanatiling walang pakialam si Dominic Taylor, at tumawa siya. Si Emily Taylor ay nagtataglay ng isang top-notch bloodline ngunit hindi kailanman nalinang. Sayang kung hindi mo siya gamitin. Ngunit, gusto pang sabihin ni Daphne Green, ngunit walang pakundangan na pinutol siya ni Dominic Taylor. Sinulyapan siya nito at mahinahong sinabi, ano, ayaw mo ba ng bloodline na ito, Miss Green? O may sinuman sa inyo na handang isuko ito? Sandaling natahimik ang lahat. Ang kapangyarihang dala ng bloodline na ito ay kitang-kita sa lahat. Ang gayong tukso ay mahirap labanan ng sinuman. Dahil walang gustong isuko ito, hindi na kailangan ng higit pang mga salita, walang pakialam na sabi ni Dominic Taylor. Oh, siya nga pala, tandaan mo, ito ang bloodline ng aming pamilya Taylor, at hawak namin ang kontrol, sinasadya ni Dominic Taylor. Ang kanyang layunin ay, syempre, upang gawing may utang na loob ang lahat dito sa pamilya Taylor. Sige, please take your seats. Humakbang si Dominic Taylor sa gitna ng plaza at umupo. Pagtingin sa maputlang mukha na si Emily Taylor, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sino ang mag-aakala na si Miss Taylor ay magdaranas ng gayong kasawian pagkatapos ng kamatayan ni Mike Taylor, hinaing ni Ricardo Bowman. Talaga, noong nabubuhay pa si Mike Taylor, sino sa Capital City ang maglalakas loob na magkaroon ng mga disenyo kay Miss Taylor? Minsan ang buong pamilya Miller ay nagnanais kay Miss Taylor at mula noon ay nawala sa Capital City. Kahit si Darnell Bradley, nakatayo sa gilid, ay hindi napigil ang magkomento, I must confess, I once had a conflict with Miss Taylor. Sa bandang huli, gayunpaman, kami.
Sa puntong ito, mukhang nahihirapan si Darnell na magpatuloy. Natahimik siya saglit bago mapait na ngumiti at sinabing, "Mamaya, nagdala ang tatay ko ng isang mapagbigay na regalo sa pamilya Taylor para humingi ng tawad sa loob ng ilang araw bago niya tuluyang makuha si Mr. Mike." Pagpapatawad ni Taylor. Masiglang nag-uusap ang lahat, nahihirapang paniwalaan ang kasalukuyang sitwasyon ni Emily Taylor. Tanging si Daphne Green lang ang nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon ni Emily Taylor, na may bahid ng pagkabalisa sa kanyang mga tingin. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, bahagyang humakbang si Daphne at lumapit sa tabi ni Emily Taylor. Emily. Puno ng kalungkutan ang mga mata ni Daphne. Bahagyang binuksan ni Emily Taylor ang kanyang mga mata at, nang makita si Daphne, nagmamadaling nagtanong, "Daphne, kumusta si Bobby Aguilar?" Sinabi ni Davy Barnett na. Ang tanong na ito ay nag-iwan kay Daphne sa isang sandali sa kawalan. Ngayong patay na si Bobby Aguilar, ito ay isang itinatag na katotohanan. Kahit na ayaw aminin ni Daphne, wala siyang mababago. "Bilasan mo at sabihin mo sa akin." Isang udyok ni Emily Taylor. Matagal na nag-alinlangan ang mabait na si Daphne bago tuluyang ngumiti at sinabing, "Ayos lang si Bobby Aguilar. Nagsisinungaling si Davy Barnett sa iyo. Huwag kang mag-alala." Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Emily Taylor. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha. "Emily, kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" Tumangala si Daphne kay Emily Taylor at bumantong hininga. Magsasalita pa lang si Emily Taylor, naglakad si Davy Barnett mula sa gilid. "Miss Green, pakibalik sa iyong upuan," nakangiting sabi ni Davy Barnett. Bahagyang kumunat ang noo ni Daphne habang nakatingin kay Emily Taylor, at hindi mapigilan ng puso niya ang makaramdam ng kalungkutan. "Pakiusap bumalik," hinimok muli ni Davy Barnett. Naiwan na walang pagpipilian, at ubili na umatras si Daphne. Maya-maya, dumating na rin si Dexter Blair sa pinangyarihan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na siya kwalipikadong maupo sa mga young masters at mistresses ng mga dakilang pamilya. Gayunpaman, nagawa ni Riley Blair na mahanap si Davy Barnett, na atubiling pinapasok siya sa likod ng pinto. Tumingin si Dexter Blair kay Emily Taylor, na nakabitin sa circular altar, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may kasamaan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagmura, "Serves you right, you bitch. Kung ako ang pinili mo noon, hindi mo na kailangang dumanas ng ganitong kapahamakan. Naglilingkod sa iyo ng tama." Sa sandaling ito, biglang naglakad si Davy Barnett sa tuktok ng circular altar, nakatayo sa tabi ni Emily Taylor. Mahinahon niyang sinabi, "Ngayong nandito na ang lahat, magsimulan na tayo." Ang lahat ng dugo ay mula kay Emily Taylor, at ang kanyang dugo ay gagamitin para makinabang ang lahat. Nagbuga ng glow ang palad ni Davy Barnett, na para bang i-activate niya ang ilang teknik. "Ngayon, ang aming Capital City Martial Arts Association ay magpapakita sa inyong lahat kung paano kunin ang dugong ito," nakangiting sabi ni Davy Barnett. Sa susunod na sandali, ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang glow ay dumapo kay Emily Taylor. Sa isang iglap, nagsimulang gumana ang mga tubo na nakakabit sa katawan ni Emily Taylor. Umagos ang mga hibla ng dugo sa katawan ni Emily Taylor. Ang kanyang mukha ay agad na namutla, at may bakas ng sakit sa kanyang ekspresyon. "Emily." Nang makita ito, hindi napigilan ni Daphne na tumayo. Mukhang hindi rin komportable ang ibang mga kabataan doon mula sa mga maharlikang pamilya, dahil hindi nila inaasahan na ganito pala kalupit ang Capital City Martial Arts Association. Habang pinagmamasdan ng dugong dahan-daang umaagos palabas sa mga tubo, ang mukha ni Emily Taylor ay lalong namutla. "Davy Barnett, bastos ka." Maya-maya lang, isang galit na sigaw ang nagmula sa labas. Kaagad pagkatapos, isang itim na figure ang sumugod.